Pagkagising nga ni Baby Ellery ay nagulat ako dahil narinig ko siyang umuubo. At yung pag-ubo niya nga ay may sounds na kasamang plema kaya naman nabahala talaga ako. Kaya naman pagkatapos ko siyang bihisan ay niyakag ko na nga ang Daddy Gerson niyo na dalhin namin siya sa hospital. Lalo na't linggo bukas mahihirapan kami maghanap ng doctors. At mas mainam na rin na unang araw pa lang ng ubo niya ay mapatingin ko na agad tong si Baby Ellery. Sa panahon ngayon, kahit unang araw pa lang ng ubo ay dapat talaga inaagapan na dahil maraming nga kumakalat ng mga viruses ngayon gaya na rin ng pneumonia. Sobrang prone pa naman to sa mga babies ngayon kaya naman nababahala talaga ako para kay Baby Ellery. Mahirap din naman kasi kung basta ko lang siya painumin ng gamot nang walang reseta ng doktor lalo na't baby pa tong si Baby Ellery natin. Kaya naman mas minabuti ko talagang ipatingin na siya sa doktor ngayon. Pagkadating nga namin dito sa hospital ay dumiretso na agad ako dito sa may outpatient department para ma-check kung may doctor nga today. Habang ang Daddy Gerson nyo ay nagpa-parking ng sasakyan. Maya-maya nga lang ay nandito na nga ang Daddy Gerson at siya na nga ang nagbuhat kay Baby Ellery. Sakto rin talaga at nakakuha na ako ng information kung saan mapupuntahan si doktor. First time nga magpapa-check up ni Baby Ellery sa doctor na to dahil nga siya ang available sa araw na ito. Mabuti na lamang talaga at naabutan namin siya. Pagkakuha ko nga sa information kung saan pupuntahan si doktor ay sumakay na kami ng elevator dahil nga sa 9th floor pa daw yun. Tingnan nyo naman si Baby Ellery nakikiosyoso na sa dinudot-dot ng daddy niya sa cellphone. Okay naman si Baby Ellery, masigla naman siya, naglalaro, tumatawa at hindi naman nagliligalig kaya sa tingin ko ay hindi naman malala yung ubo niya. Pero syempre, wag tayong pakakampante, mas mabuti ipakonsulta na agad siya sa doktor. Andito na nga pala kami sa clinic ni Doc at si Daddy Gerson yun na nga yung pinagsulat ko ng mga information na kailangan para kay Baby Ellery. Pagkatapos nga namin magpa-record ay naupo na ulit kami dito sa may waiting area dahil aantayin na lang namin na tawagin si Baby Ellery. Mabuti nga raw at nakaabot kami dahil cut off na. Buti na lang talaga mabait yung secretary ni Doctor at pinasingit itong si Baby Ellery. Sa pag-aantay nga namin ay nakatulog na tong si Baby Ellery, sakto malamig dito with aircon kasi. Diyos ko, nakatulog na nga rin tong si Daddy Gerson dito sa may likod ko. Lunchtime na nga sa mga oras na yung mga person, gutom na nga rin kami pero nag-almusal naman kami ng lugaw. Kaya nga lang kailangan talaga namin munang mag-antay dito para matingnan na si Baby Ellery ni Doctor. Maya-maya nga lang ay tinawag na nga ang pangalan ni Baby Ellery at pinatimbang na nga rin namin siya. Last month nga ay 5.6 ang timbang ni Baby Ellery, ngayon naman ay 5.7 ang baba ng itinaas ng timbang niya. Pero hindi naman ako nabahala dahil wala naman binanggit si Doc about sa timbang ni Baby Ellery. Sa tingin ko nga ay sakto lang yun para sa age niya. Na-check up na nga si Baby Ellery at good news nga daw dahil clear ang kanyang baga. Pero dahil may plema nga yung ubo niya, kailangan pa rin talaga naming obserbahan baka daw kasi mag-progress. Since wala nga kaming nebulizer sa bahay, kailangan mailabas ni Baby Ellery yung plema niya kaya naman niresetahan na rin siya ng gamot na pampalabas ng plema. Sana nga ay maging okay na agad siya at mailabas niya na yung plema dahil pag nag-progress pa to ay kailangan namin bumalik sa doktor dahil maaaring ito daw yung viral na kumakalat ngayon. Mabuti nga talaga at sakto nung nasa loob kami ng clinic ni Doc ay umubo si Baby Ellery kaya narinig ni Doc yung ubo ni Baby Ellery na may kasama talaga daw plema. Bago nga pala kami umuwi ay dumaan muna kami dito sa Tudings at kumain na kami ng lunch ni Daddy Gerson nyo para naman busog kami habang nabiyahe pa uwi. Dumaan na nga rin pala kami sa bilihan ng gamot, hindi ko na na-video para makainom na agad si Baby Ellery ng pangontra niya dito sa ubo niya para mabilis na rin mailabas yung plema niya. First time ngang iinom ni Baby Ellery ng ganitong gamot, mabuti na lang talaga at nilunok niya, hindi na siya ganun kaselan unlike before na pag pinapatakan siya sa center, Diyos ko, niluluwa. Tinanong nga rin pala ako ni Doc kung sino daw yung may ubo sa amin, naalala ko nga pala at inuubo nga pala si Ate Chelsea, kaya posibleng doon niya nakuha ang ubo niya. Mabilis nga daw kasing mahawa yung mga ganitong baby ngayon kasi wala pa nga silang pangontra, lalo na't hindi pa sila kumpleto sa turok. Kaya dapat daw palagi kami maghuhugas ng kamay bago humawak kay Baby Ellery. At syempre iwasan naming magkasakit para hindi mahawa si Baby Ellery siya. Hanggang dito na lang.